Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkuwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories, ang tahanan ng mga kababalaghan, kwentong bayan at hiwagang Pilipino. Ngayong gabi, isang kwento na naman ang ating sasaliksikin. Isang engkanto tale mula sa hilagang silangang bahagi ng Luzon, kung saan nakatayo ang tahimik ngunit mahiwagang bayan ng Baler, Aurora. Sa likod ng alon at tabing dagat, may isang bundok na matagal nang pinamumugaran daw ng mga nilalang na hindi mula sa ating mundo. May bahagi ng gubat dito na sinasabing may liwanag tuwing hating gabi. Hindi liwanag ng buwan, hindi apoy mula sa mga kampo, kundi isang liwanag na tila nang aanyaya at kapag nilapitan, bigla na lamang nawawala. Mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Kaya humanda kayo, ang liwanag sa bundok ng Baler-Baler, Aurora. Kilalang destinasyon ng mga surfers at nature lovers. Ngunit sa likod ng mga alon at kabighaniang kalikasan nito, may mga kwento ring ibinubulong ang mga matatanda, lalo na tungkol sa bundok nagsabaran. Isang araw ng Abril, isang grupo ng hikers ang nagplano ng overnight hike sa bundok na iyon. Kasama rito si Miguel, isang vlogger na kilala sa pag-explore ng mga off-the-map na lugar. Kasama niya sina Leah, ang adventurous niyang kasintahan. June, ang tahimik ngunit matalinong guide. At ang magkapatid na sina Ella at Eman, mga estudyanteng mahilig sa nature photography. Guys, legit daw itong lugar, ani Miguel habang binabagtas nila ang paakyat na daan. Sabi ng mga taga rito, may parte raw ng bundok na di dapat lapitan paghating gabi. Eh di dun tayo pupunta, natatawang sabi ni Leah. Huwag niyong ngang biruin yan, sabat ni June. May nawalang hiker dito dati. Nahanap siya kinabukasan, buhay naman, pero kakaiba. Kakaiba paano? Tanong ni Ella. Ngumiti lang siya, wala siyang sinabi nung una. Tapos nung kinwestiyon, ang sabi niya, masaya sila, gusto nila akong isama. Tahimik ang lahat, nagsimulang lumamig ang hangin kahit mainit pa ang araw. Kinagabihan, nagtayo sila ng kampo malapit sa isang clearing. Habang nagluluto sila ng hapunan, napansin ni Eman ang kakaibang liwanag sa kalayuan. Uy, may campfire yata sa kabila. Sabay turo niya sa direksyon ng isang tila gumagalaw na liwanag sa loob ng gubat. Wala namang ibang umakyat ngayon, sagot ni June, na ngayoy seryoso na ang mukha. Wala akong nakita sa trail kanina, baka locals, sabat ni Leah. Let's check it out. Wag ngayon. Delikado, babala ni June. Bukod sa posibleng mabangin doon, hindi yan basta ordinaryong ilaw. Ngunit si Miguel, dala na rin ng kanyang pagiging content creator, ay palihim na nagplano. Bandang 1:00 ng madaling araw, habang lahat ay natutulog, kinuha niya ang kamera at tahimik na sinundan ng liwanag na ngayoy muling lumitaw sa kalagitnaan ng gubat. Nagtaka si Ella nang makita na wala si Miguel sa kanyang sleeping bag. Ginising niya agad si Leah at Eman. Guys, wala si Kuya Miguel. Nagising din si June. Hindi na siya nagtanong. Kinuha agad ang flashlight at compass. Kung saan nakita yung ilaw kanina, dun tayo pupunta. Bilisan natin. Habang binabagtas, nila ang masukal na gubat. Papalalim ng papalalim ang kanilang tinatahak hanggang sa huminto si June. Tingnan niyo. Sabay turo niya sa harap.
Sa isang bahagi ng kagubatan, may isang bilog ng liwanag, parang manipis na usok na kumikislap, paikot at sumasayaw. Sa gitna nito, nakatayo si Miguel, nakangiti, nakatingin sa itaas, parang bata na nakakita ng masayang laruan. "Miguel!" sigaw ni Lea, ngunit hindi siya tumingin. Para bang wala siyang naririnig. Tumakbo si June papalapit, ngunit nang tumapak siya sa gilid ng liwanag, may dumaan na malamig na hangin. Para siyang naitulak pabalik. Hindi tayo pwedeng basta lumapit niya. May banal na enerhiya dito, o hindi natin alam kung ano. Sa kabila ng kababalaghang iyon, unti-unting naglaho ang liwanag. Naiwan si Miguel, nakaupo, nakangiti, ngunit wala sa sarili. Dinala siya ng grupo pabalik sa kampo. Kinabukasan, bumaba sila ng bundok at agad siyang dinala sa ospital sa Baler. Wala siyang sugat, wala ring bali, ngunit tulala lamang siya at paulit-ulit na sinasabi, masaya sila. Gusto nila akong isama. Lumipas ang 3 araw bago tuluyang nagbalik ang ulirat ni Miguel. Ngunit may kakaibang nangyari. Pagmulat ni Miguel sa ospital, una niyang nakita si Lea na nakaupo sa gilid ng kama. May luha sa kanyang mga mata, ngunit may bahid din ng takot. "Lea," mahina niyang bulong. "Nasaan sila?" "Sino?" sagot ni Lea, agad na lumapit. "Miguel, okay ka na ba?" Yung mga tagaliwanag. Tinuruan nila akong makinig. Nakita ko kung saan sila nakatira. Hindi ito masama, Lea. Maganda doon. Tahimik, payapa, walang takot. Nagtawag agad ng doktor si Lea. Sinuri si Miguel at habang sinusulat ng doktor ang obserbasyon, lumapit si June sa kanya at tahimik na nagtanong, "Anong nakita mo doon, Miguel?" Sumulyap si Miguel sa kanya at sa isang iglap nagdilim ang kanyang mga mata, parang lumalim ang kanyang titig. "Hindi niyo maiintindihan, pero gusto nila ako at babalik ako. Kukunin din nila ako." Kinilabutan si June. May kakaiba sa tono ni Miguel, parang hindi na siya ang dating taong kasama nila sa bundok. Pagkatapos ng ilang araw, pinayagan ng umuwi si Miguel. Ngunit tila hindi na siya kagaya ng dati. Tahimik siya, laging nakatitig sa kalangitan tuwing gabi at tila palaging may kausap kahit mag-isa. Isang gabi, pumunta si Lea sa bahay ni Miguel upang kamustahin siya. Naabutan niya itong nakaupo sa likod ng bahay, nakatitig sa mga punong kahoy. Dumarating na sila, bulong ni Miguel. Araw-araw, mas lumalapit sila. "Miguel, ano ba talaga ang nangyari sa bundok?" Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, kinuha niya ang isang notebook sa kanyang tabi at iniabot kay Lea. Nakasulat doon ang mga guhit ng isang lugar, isang parang sinaunang lungsod sa gitna ng kagubatan. May mga turinggawa sa liwanag at mga nilalang na may mahahabang buhok at puting kasuotan. Naglakad kami sa loob ng liwanag. Tahimik, walang salita, pero naiintindihan ko sila. Pinakita nila ang kanilang mundo. Hindi sila tao, Lea. Engkanto sila. Matagal na silang naninirahan sa bundok at tinatawag nila akong tagapamagitan. Tagapamagitan. Yung nilalang na pinili para magdala ng balita sa atin. Gusto nilang muling magpakita sa mga tao. Pero kailangan ng pahintulot. Habang binubuklat ni Lea ang mga pahina, napansin niyang may isa pang guhit, isang imahe ng kanilang grupo. Ngunit silang 5 ay nakatayo sa harap ng liwanag. At si Miguel lang ang nakaapak sa loob. "Bakit ikaw lang ang nandoon?" "Dahil ako ang sinundan nila." "Pero
Hindi ako ang huling tatawagin nila. Kinabukasan, dumalaw sina Ella at Eman sa bahay ni Miguel upang balitaan siya. Naabutan nila si Lea sa loob, hawak-hawak pa rin ang notebook. Ano to? Tanong ni Eman. Mga drawing? Nagkatinginan si Lea at Miguel. Hindi lang drawing yan, sagot ni Miguel. Parang mensahe. Gusto nilang bumalik, pero hindi sila makakatawid kung walang magbubukas sa kanila ng daan. Nagpasya si June na balikan ang bundok upang mag-imbestiga. Sumama si Ella, Eman at Lea. Si Miguel ay naiwan, ngunit bago sila umalis, binigyan niya si June ng isang bato na kulay dilaw at may hugis mata. Pag nakita niyo ulit ang liwanag, ihagis niyo to sa gitna. Bubukas ang daan, pero tandaan ninyo, kapag nagsimula na, wala nang atrasan. Muling umakyat ang grupo sa bundok. Pagdating ng hating gabi, muling lumitaw ang liwanag. Mas maliwanag, mas malawak, at may tila musika sa hangin, huni na parang galing sa daan-daang boses ng hangin. Hinagis ni June ang bato sa gitna ng liwanag. Biglang sumiklab ito, at ang lupa sa paligid ay parang naging salamin. Sa isang kisap mata, nakita nila ang kabilang mundo. Isang paraisong tila gawa sa purong enerhiya. At sa loob nito, may mga nilalang na nakaabang. Biglang nagdilim ang paligid. Nawalan sila ng ulirat. Pagkagising nila, nasa isang bangin na sila, malayo sa camp. Ngunit wala na ang kanilang kagamitan at higit sa lahat, wala na si Ella. Hanapin natin siya, sigaw ni Eman, nanginginig sa galit at takot. Hindi natin alam kung nasaan tayo, sagot ni June. Baka nakuha siya. Napatingin si Lea sa langit. Ang buwan ay tila mas malapit. At sa isang bahagi ng kagubatan, muli niyang nakita ang liwanag. Ngunit ngayon ay may hugis. Hugis ng tao. Tumakbo si Eman papunta sa direksyon ng liwanag. Halos walang pakialam sa mga sangat-batong tinatamaan niya. Ella! Sigaw niya habang humahagulgol. Ate Ella! Huwag kang mag-isa! Sigaw ni June habang humahabol. Delikado yan, Eman, ngunit hindi na siya naririnig ng binatilyo. Nasa ilalim na siya ng matinding takot at pagkabigla. Ang liwanag ay tila mas lalong lumalapit habang papalapit siya rito. Ngunit habang tumatakbo, napansin ni Eman na tila nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay nagiging salamin. Ang lupa ay nawawala sa ilalim ng kanyang mga paa. At sa isang iglap, para siyang lumulutang. Tumigil siya sa pagtakbo. Nasa loob na siya ng isang lugar na hindi maipaliwanag. Walang langit, walang lupa, puro liwanag at anino. Sa gitna, nakita niya si Ella, nakatayo, walang emosyon ng mukha. Nakasuot siya ng puting bestida at ang mga mata niya ay parang salamin. Ate, lumapit. Si Eman, hindi mo na ako dapat sundan. Malamig na sabi ni Ella. Pinili na nila ako. Hindi! Uuwi tayo. Sabay tayong uuwi. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng ate niya. Ngunit sa kanyang paghawak, tila bang nagsimulang maglaho ang katawan ni Ella sa kanyang harapan. Nagiging liwanag, alikabok at usok. Eman! Nagising si Eman sa gitna ng lupaing puno ng putik. Nakadapa siya, pawisan, nanginginig. Nasa tabi niya si June at Lea, hinahanap-hanap siya sa gubat. Nakita mo siya? Tanong ni Lea. Nandun siya, pero hindi na siya yon. Parang kinuha na siya ng mga nilalang na yon. Pinagkalooban na siya ng ibang anyo.
hindi na tayo pwedeng bumalik doon. Ani June habang pinupunasan ang mga sugat sa binti ni Eman. Ang daan ay binuksan na. Hindi lang tayo ang nakakita ng liwanag. Baka sa susunod, sila na ang lalapit sa atin. Habang bumababa sila ng bundok, napansin ni Leah na ang paligid ay tila nagbago. May mga punong hindi nila nakita noon. May mga dahong kulay pilak. Sa bawat hakbang, tila lumalalim ang gabi kahit patakbo na ang araw. Hanggang sa marating nila ang daan pabalik sa baryo. Pagbalik nila sa bahay ni Miguel, nakita nilang nakaupo ito sa may bintana. Hindi siya gumagalaw. Ang mga mata niya ay tulog, ngunit nakangiti siya. "Miguel?" tanong ni June. Dahan-dahang bumuka ang bibig ni Miguel. Ngunit hindi boses niya ang lumabas, kundi tunog na tila galing sa ilalim ng lupa. Isang halakhak na malamig, sunod ay mga salitang hindi nila maintindihan. Ang ilaw sa bahay ay biglang nagpatay-sindi. At dumating na sila. "Anong ibig mong sabihin?" sigaw ni Leah. Wala na si Ella. Nandoon na siya sa kabilang mundo. Siya ang susing ginamit para buksan ang landas. "Isara mo yon!" sigaw ni Eman. "Isara mo yung daan! Ibabalik mo siya!" "Hindi ko. Nahawak ang desisyon," sagot ni Miguel. "Ako lang ang daan." Sila ang may huling salita. Kinagabihan, habang tahimik ang buong baler, isang kakaibang liwanag ang nakita sa tuktok ng bundok. Hindi ito ordinaryong kidlat. Para itong tila bumukas na bitak sa langit, hugis bilog, paikot, kumikislap. Sa baryo, nagising ang mga matatanda. Si Lola Meling, isang matandang albularyo, ay lumabas ng bahay at sumulyap sa bundok. Bumalik sila, pulong niya. Hindi na ito bago. Noon pa man, may mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng ugat ng bundok na yan. Hindi sila masama. Pero kapag binuksan mo ang kanilang mundo, kailangan mong may iwan. Kinabukasan, pinatawag ni Lola Meling sina Miguel, June, Leah at Eman. Hindi pa huli ang lahat, 6 ng matanda. Pero kailangan ninyo ng isa pang gabay, ang mga batong ginto ng binurong. Doon nakatago ang mga anting-anting na kayang isara ang mga landas ng engkanto. "Nasaan yon?" tanong ni June. "Nasa kuweba ng binurong, sa kabilang gilid ng bundok. Ngunit hindi basta tao ang pwedeng pumasok doon. Kailangan ng alay." Napatingin si Leah kay Miguel. "Anong klaseng alay?" "Hindi dugo, hindi laman, kundi alaala. Kailangan mong limutin ang isang bagay na mahalaga para mabuksan ang daan papasok sa kuweba." Biglang tumahimik ang lahat. Napatingin si Eman sa larawan ni Ella sa kanyang cellphone. Kung ang kapalit ay alaalang masakit, handa akong limutin para sa kanya. Hindi mo lang siya malilimutan. Mabubura ang lahat ng koneksyon mo sa kanya. Para bang hindi na siya kailanman naging bahagi ng buhay mo. Tumulo ang luha ni Eman, ngunit tumango siya. "Kung ito ang kailangan para isara ang daan, gagawin ko." Dumaan sila ng 3 araw ng paghahanda bago nagtungo sa kuweba ng binurong. Sa pagpasok nila sa kuweba, nagsimulang mag-iba ang hangin. Parang mas mabigat, mas malamig. Sa loob, nakita nila ang isang altar na may 3 batong kulay, ginto na hugis mata. Tumayo si Eman sa gitna. Nilapag niya ang cellphone kung saan naroon ang mga larawan ni Ella. At biglang umilaw ang mga bato. Umikot ang hangin. Tila may umuugong, natinig sa paligid, isang liwanag ang bumalot kay Eman.
At sa isang kisap mata, nawala ang lahat ng alaala niya kay Ella. Tapos na, ani ni Lola Meling. Ngunit habang papalabas sila ng kuweba, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi sapat. Bulong ni Miguel at lumingon si June. Anong ibig mong hindi lang isa ang binuksan nilang daan at hindi lang si Ella ang tinawag nila? Hindi lang si Ella? Ulit ni Lea habang napapaatras sa takot. Sino pa, Miguel? Sino pa ang kinuha nila? Lahat tayo, sagot ni Miguel. Malamig ang tinig. Isa-isa tayong tinatawag. Hindi lang basta para kunin, kundi para palitan. Palitan? Tanong ni June. Anong ibig mong sabihin? Ang mga engkanto may katawang anyo, pero hindi permanente. Kapag gusto nilang manatili sa mundo ng tao, kailangan nilang gamitin ang anyo ng isa sa atin. Tayo ang magiging sisidlan nila. At nagsimula na ito. Biglang tumigil sa paglakad si Lea. Nakatitig siya kay Eman na kanina pa tahimik. Eman? Tanong ni Lea. Ayos ka lang? Tumingin si Eman sa kanya. May malamlam sa mga mata nito. Parang walang kulay, parang salamin. Isang piraso ng liwanag ang kumikislap sa kanyang kaliwang mata. Lea, bulong ni Eman. Sino ka? Napaatras si Lea. Eman? Ako ito, si Lea. Kaibigan mo, kasama mo sa bundok. Tandaan mo si Ella. Ate mo, hinanap natin siya. Kumunot ang noo ni Eman. Ella? Sino si Ella? Napayuko si Miguel. Naubos ang alaala. Tuluyan ng pinalitan. Hindi maaari. Lumapit si Lea, ngunit hinawakan siya ni June. Huwag kang lalapit. Hindi na siya si Eman. Ngunit katawan pa rin niya yan. Anong gagawin natin ngayon? Isasara natin ang huling landas, sagot ni Miguel, bago pa tuluyang makatawid ang iba. Nasaan ang huling landas? Tanong ni June. Tuktok ng bundok ng Baler. Doon unang bumukas ang liwanag. Doon rin natin ito isasara. Muling umakyat ang grupo, kasama si Eman na tahimik lang sa likod. Ang daan ay mas madilim na ngayon. Kahit umaga, tila palaging dapit hapon. Ang mga puno'y nakalugmok, may mga dahong kulay abo at kulay pilak. Habang umaakyat, napansin nilang may mga aninong sumasabay sa kanila sa gilid ng kakahuyan. Hindi na sila nagtatago, bulong ni Miguel. Alam nilang paparating tayo. Sa kalagitnaan ng pag-akyat, biglang tumigil si Lea. May naramdaman siyang malamig na hangin sa kanyang batok. Paglingon niya, may batang babae, putlang-putla, nakasuot ng basang damit, may bulaklak sa buhok. Lea! Tinig na parang alon. Bakit mo kami sinasara? Napaatras siya. Sino ka? Ako, si Amara, isa sa mga unang engkanto ng bundok. Matagal kaming nanahimik. Naging masama ba kami? Hindi ko alam, pero kinuha ninyo si Ella. Kinuha ninyo si Eman. Pinalitan ninyo sila. Hindi namin sila kinuha. Sila ang pumayag. Hindi ba't ginusto rin nila ang katahimikan? Ang liwanag? Ang kapayapaan? Sa mundong ito, puro ingay at takot. Sa amin, may kalayaan. Kayo ang bumisita. Kayo ang sumilip. Kayo ang nagbukas. Hindi kami pumayag na mawala sila. Hindi ninyo kailangan pumayag. Sapat na ang kagustuhang malaman ang totoo. At kapag nalaman ninyo na, bahagi na kayo ng amin. Biglang naglaho si Amara. Napaupo si Lea sa lupa. Si June ay agad na lumapit at inalalayan siya. Hindi ako titigil, bulong ni Lea. Kahit san pa nila tayo dalhin. Pagkarating nila sa tuktok ng bundok,
Ang liwanag ay nandoon na. Mas malaki, mas maliwanag. Para itong bumubulusok mula sa langit, paikot sa isang altar na gawa sa mga ugat ng puno. Sa gitna ng altar, may isang batong hugis puso, kulay dilaw na ginto. Yan ang puso ng liwanag, ani Miguel. Kung masisira natin yan, mawawala ang koneksyon sa pagitan ng dalawang mundo. Teka, tanong ni Jun, paano natin sisirain yan? May isang paraan. Isa sa atin ang kailangang magsakripisyo. Ilipat ang kanyang alaala, katawan at espiritu bilang kabayaran. Isang tao ang kailangang manatili sa mundo nila upang isara ang puso ng liwanag. Isa sa atin, bulong ni Leia, tumayo si Jun. Ako na. Jun, hindi, sigaw ni Leia. Hindi ikaw, wala na tayong panahon. Si Eman, wala na. Si Ella, di na natin mababalik. Pero pwede nating pigilan ang iba pang mawala. Lia, ikaw na lang ang natitirang may buong alaala. Dapat mong ituloy ang kwento. Dapat mong ikwento sa iba. Lumapit si Jun sa gitna ng altar. Hinawakan niya ang batong ginto. Biglang umilaw ito. At ang liwanag ay kumalat hanggang sa langit. Umangat si Jun, ang katawan niya ay nagiging liwanag. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang humiyaw. Miguel, sarado na ang landas. Sigaw niya habang unti-unting nawawala. Alagaan mo si Leia. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Parang nabiyak ang kalangitan. Ang mga aninong nakapaligid sa kanila ay napaurong. Ang puso ng liwanag ay biglang pumutok at naging alikabok na nagkalat sa hangin. Nahulog si Miguel sa lupa. Si Lia ay napaluhod at napaiyak. Si Eman ay biglang napaubo. Tila nagising mula sa malalim na panaginip. Leia? Tanong niya. Anong nangyari? Ang ate ko, si Ella, nasaan siya? Niyakap siya ni Leia. Wala na siya, pero babantayan natin ang alaala niya. At si Jun? Tumingala sila sa langit. Walang liwanag, wala nang bitak sa ulap. Bumalik na ang gabi. Pero sa dulo ng bundok, isang bulong pa rin ang naririnig. Hindi pa ito tapos. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik sa normal ang paligid ng Baler. Walang kakaibang liwanag sa bundok at ang langit ay muling naging malinaw tuwing umaga. Ngunit kahit tila payapa na ang lahat, hindi maikakaila ni Leia ang bigat na naiwan sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi sa lungkot at pangungulila. Isang gabi, habang mag-isa si Lia sa kubo ng yumaong Lola Meling na pumanaw kinabukasan matapos maisara ang landas, may biglang humuni sa labas ng bahay. Isang tila batang tinig ang bumigkas ng awit. Pamilyar ito kay Lia. Isa itong lalabay na madalas kantahin ni Ella noong sila'y magkakasama pa. Tumayo si Leia, kinuha ang lampara at lumabas. Ella, bulong niya kahit alam niyang hindi pwedeng totoo. Sa tabi ng balon, may batang babae na nakatalikod. Basa ang damit, mahaba ang buhok at tila hindi humihinga. Dahan-dahang lumingon ito, si Ella. Ngunit ang mga mata niya ay kulay pilak at ang ngiti ay hindi kayang ipaliwanag. Leia, tinig na parang alingaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa. Hindi mo ba ako na-miss? Hindi. Hindi maaari. Naisara na ang daan. Isinara ni, Jun, hindi ka na makakabalik. Hindi mo ba naiisip kung bakit ako ang napili? Tanong ni Ella habang dahan-dahang lumapit. Ako ang naging daan. Ako ang unang tumanggap.
Kaya kahit isara pa ninyo ang landas, nasa akin na ang susi. Biglang nagdilim ang paligid. Ang ilaw ng lampara ay namatay kahit walang hangin. Lumitaw ang mga aninong parang usok sa paligid ng kubo. Ang lupa ay gumalaw at ang hangin ay nagbago ng amoy. Hindi na ito sariwa, kundi amoy bulok na ugat at nabubulok na kahoy. Leia, tawag ni Eman mula sa loob ng bahay. Tumakbo ka! Ngunit hindi siya makagalaw. Parang may humahawak sa kanyang mga paa. Parang ang mga ugat ng lupa ay nabubuhay at gumagapang pataas sa kanyang katawan. Si Ella ay patuloy sa paglapit. Ang matay lalong kumikislap. Muli tayong mabubuo sa lugar na walang hanggan. Sumama ka na sa akin, Leia. Masaya doon. Wala nang sakit. Wala nang sakripisyo. Hindi ito ikaw. Bulong ni Leia, umiiyak. Hindi ito si Ella. Hindi na nga. Pero hindi rin naman ako masama. Isa lang akong bahagi ng bagong mundo. At gusto kong kasama ka roon. Sa huling sandali bago siya tuluyang matabunan ng mga ugat, isang liwanag ang biglang bumalot sa kanya. Mula sa langit, isang apoy ang bumagsak sa lupa. Napaurong si Ella at ang kanyang anyo ay biglang nagliyab. Ang mga anino ay napasigaw at nagsitakbo pabalik sa gubat. Isang anyo ng lalaki ang bumaba mula sa liwanag. Nakasuot ng puting damit. May mga palamuting dahon at ugat sa kanyang balikat. Si June. Leia, hindi pa huli ang lahat. Wika ni June. May bagong daan na binuksan. Pero ako ang tagabantay ngayon. At habang may alaala ka, hindi sila ganap na mananalo. June. Umiiyak si Leia. Buhay ka pa. Hindi na gaya ng dati. Isa na akong bantay ng liwanag. Kapalit ng sakripisyo ko, pinayagan akong maging tagapangalaga ng hangganan. Paano ko sila mapipigilan? Tanong ni Leia. Si Ella. Hindi na siya si Ella. At tila mas marami na sila ngayon. Kailangan mong bumalik sa bundok, ngunit hindi para isara ito, kundi para ibalik ang balanse. Ang liwanag ay hindi kailanman masama, pero kapag sinira, nagiging daan ng kadiliman. Sa tuktok ng bundok, sa ilalim ng pinakamatandang punong dao, naroon ang orihinal na alituntunin, ang batas ng engkanto. Paano ko makakarating doon? Mag-isa, walang gabay, walang liwanag, gamitin mo ang puso. Biglang nawala si June sa hangin, kasabay ng pagliwanag muli ng paligid. Si Eman ay tumakbo palabas ng bahay at niyakap si Leia. Anong nangyari? Akala ko nawala ka na. Nakita ko siya, si Ella. Buhay pa siya. O may bahagi pa rin niya na naiwan, pero isa na siya sa kanila. Anong gagawin natin ngayon? Babalik tayo sa bundok. Hahanapin natin ang punong dao. Hindi pa ito tapos. Kailangang itama natin ang simula para hindi na maulit ang pagkakamali. Kinabukasan, bago umakyat, bumisita muna si Leia sa libingan ni Lola Meling. Doon niya nakita ang isang kahon na nakalibing sa gilid ng puntod. Isang lumang kahon ng kahoy na may ukit ng araw at buwan. Sa loob nito ay isang maliit na bote ng langis, isang ginupit na dahon ng dao at isang sulat. Ang liwanag ay hindi laging kabutihan. Ang dilim ay hindi laging kasamaan. Ang tunay na panganib ay kapag ang balanse ay winasak ng kagustuhang alamin ang hindi dapat malaman. Ang gubat ng baler ay matagal ng taguan ng mga lihim. Sa ilalim ng pinakamatandang dao, naroon ang daan tungo sa kapayapaan o pagkawasak.
Sa muling pag-akyat ni Leah at Eman sa bundok ng Baler, iba na ang hangin. Hindi na ito malamig na may halong hiwaga, kundi mainit, mabigat, at tila may pinipigilang puwersang gustong kumawala. Mula sa paanan ng bundok, napansin agad ni Eman na wala na ang dating mga palatandaan ng daan. Ang mga puno ay nag-iba ng posisyon. Ang mga bato ay tila gumapang sa ibang lugar at ang gubat ay parang buhay, nabubuhay sa paglalakad nila. Parang hindi na ito ang dinaanan natin dati, ani Eman. Hindi na nga, sagot ni Leah habang pinipisil ang bote ng langis at dahon ng dao sa kanyang bulsa. Pinapalitan na nila ang daan. Pero hindi nila tayo mapipigilan. Dumaan sila sa isang liko kung saan naroon ang isang dating natumbang puno. Ngunit sa halip na kalumaan, nakita nila ngayon ang isang bagong itinayong arko ng mga sanga. Tila ginawang pintuan. Sa ibabaw nito ay may ukit, limot ang pasok. Alaala ang labas. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Eman. Ibig sabihin, kung sino mang papasok, malilimutan niya kung sino siya. Pero kung makalabas siya, maibabalik ang lahat, sagot ni Leah. Tanging may hawak ng alaala lang ang makakatawid. Kinuha ni Leah ang dahon ng dao at ipinatong sa noo niya. Nagliwanag ito ng saglit, saka siya lumakad sa ilalim ng arko. Sumunod si Eman at agad niyang naramdaman ang pagkahilo, parang hinuhugot ang alaala niya habang sila'y lumalalim sa gubat. Sa gitna ng kagubatan, isang kuweba ang lumitaw, nababalot ng mga ugat ng punong dao. Mula sa loob ay may malamlam na liwanag na kulay asul. Sa bungad ng kuweba, isang matandang babae ang nakaupo, nakasuot ng kulay lupang balabal at may tungkod na gawa sa pilak at ginto. Leah, Eman, wika ng matanda. Matagal ko na kayong hinihintay. Paano niyo po kami kilala? Tanong ni Leah. Ako si Laia, isa sa mga huling tagapag-ingat ng batas ng liwanag. Ang punong dao ang selyo ng balanse ng mundo, ng tao at engkanto. Ngunit nasira ito nang may lumabag. Si Ella? Tanong ni Leah. Hindi si Ella ang simula, sagot ni Laia. Isa siya sa mga bunga ng unang pagkasira. Ang tunay na simula ay noon pa, noong unang pumasok ang mga tao sa puso ng bundok at kinuha ang bagay na hindi para sa kanila. Ang bato ng liwanag, bulong ni Eman. Isang bahagi lamang iyon, sabi ni Laia. Ngunit narito kayo hindi para lang ibalik ang ninakaw. Narito kayo upang piliin kung sino ang magiging tagapagsanib. Tagapagsanib, sabay nilang tanong. Isa sa inyo ang kailangang sumanib sa punong dao. Sa pamamagitan nito, muling maibabalik ang kapayapaan. Ngunit ang kapalit ay kalayaan, habang buhay na maging bahagi ng gubat ng liwanag at ng batas. Nagkatinginan si Leah at Eman. Ako na, agad na sabi ni Eman. Ako na lang ang magsasanib. Ako ang pinakamalapit sa mundong iyon. Ako ang halos makain ng liwanag. Hindi na ako buo. Hindi! Tugon ni Leah. Ako ang humawak ng alaala. Ako ang dapat magtapos nito. Ako ang dahilan kung bakit nagpatuloy ang paghahanap. Tumayo si Laia at inabot sa kanila ang huling piraso ng puso ng dao. Isang puting sanga na may 3 dahon. Ang sanga ng kapayapaan. Kapag ito'y itinanim sa ugat ng punong dao, bubuksan nito ang daan para sa tagapagsanib. Ngunit
Hindi ninyo pwedeng sabay piliin, isa lang, at ang pagpili ay hindi sa salita kundi sa puso. Biglang lumamig ang paligid. Umihip ang hangin mula sa loob ng kuweba. Sa loob ng kuweba ay unti-unting lumitaw ang punong dao. Malaki, itim ang katawan at tila nabubuhay. Ang ugat nito ay gumagapang, parang may hininga. Humakbang si Eman, hawak ang sanga. Lia, wala akong masyadong alaala ng nakaraan. Pero ang kaunting natira, ikaw yon. Gusto kong manatili kang buo. Lumapit si Leia at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi kita iiwan. Kung mawawala ka, mawawala rin ako. Biglang lumiwanag ang sanga sa pagitan nila. Ang tatlong dahon ay naghiwalay. Isa kay Leia, isa kay Eman, at ang isa ay bumagsak sa lupa. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Leia. Napili na ang punong dao. Kayo'y piniling magsanib, dalawa. Isang bagay na noon pa lang ay di pa nagagawa. Isang bagong daan, bagong batas. Hinawakan ni Leia at Eman ang sanga at sabay silang pumasok sa ugat ng punong dao. Ang liwanag ay kumalat sa buong gubat. Ang hangin ay tumigil. Ang aninong matagal nang namumuhay sa paligid ay napaatras. Sa langit, biglang bumuka ang ulap at isang sinag ng araw ang tumama sa tuktok ng bundok. Mula sa ibaba, nakita ng mga taga-baler ang kakaibang tanawin, isang gintong punong umangat mula sa tuktok. May dahong kumikislap sa araw at mga ibong puti na lumilipad paikot dito. At sa puso ng punong dao, dalawang anyo ang nakapaloob, magkahawak ng kamay, payapa, walang takot. Ngunit habang ang bundok ay muling nanahimik, sa malayong bahagi ng gubat, may isang batang babae na naglalakad. Basa ang damit, maputla, at may hawak na maliit na sanga. Ng liwanag, hindi lahat ng pagsasara ay wakas. Minsan, ito'y simula ng panibagong liwanag. Sa ilang buwan matapos ang pagsasanib ni Lia at Eman sa punong dao, nanumbalik ang sigla sa bundok ng baler. Ang mga hayop ay muling nagbalikan. Ang mga halaman ay namulaklak at ang mga gabi ay naging payapa. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami, isang lihim na pagbabagong naganap sa puso ng kagubatan. Sa isang umaga, isang grupo ng batang Aeta ang umakyat sa bundok upang mangolekta ng halamang gamot. Sa gitna ng gubat, napadpad sila sa isang clearing kung saan may tumutubong gintong puno na may dahong kumikislap sa sinag ng araw. Doon nila nakita ang isang batang babae. Nakaupo sa lilim ng punong dao, tila naghihintay. "Anong pangalan mo?" tanong ng isa sa mga bata. "Ella," sagot ng bata habang nakangiti. "Matagal ko na kayong hinihintay." Biglang umihip ang malamig na hangin. Mula sa mga dahon ng punong dao, unti-unting bumaba ang mga alitaptap. Lumipad sila paikot kay Ella, na ngayoy nakatayo na, hawak-hawak ang maliit na sanga ng liwanag. Hindi na ako nabibilang sa dilim, pero hindi rin ako lubos na liwanag. Ako ang tanod sa gitna ng dalawa. At kayo, mga anak ng lupa, ang susunod na tagapag-ingat. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ng isa. "Simula na ito ng bagong panahon. Panahon kung saan kayo ang magbabantay, hindi para sirain, kundi para alagaan ang pagitan ng mundo ng tao at ng engkanto." Binigyan ako ni Lia at Eman ng huling bahagi ng kanilang alaala.
Ito ang susi upang hindi na muling magising ang kadiliman. Tumalikod si Ella at lumakad patungo sa gitna ng liwanag. Sa kanyang pag-alis, naiwan sa mga bata ang isang marka sa lupa. Hugis ng dalawang kamay na magkahawak. May mga dahong pilak na nakaukit sa paligid. Ang punong daw ay tila yumuko. At mula sa kanyang katawan, isang himig ang narinig. Isang tinig ng kapayapaan. Mula sa malayo, sa isang bahagi ng langit, tila may dalawang ulap na hugis tao ang magkahawak kamay, nagmamasid at nakangiti. Sa mga darating na taon, magiging alamat sa baler ang liwanag sa bundok. Ang mga matatanda ay magpapaalala sa mga bata na huwag manghimasok sa gubat ng walang pahintulot, na igalang ang kalikasan at huwag bastusin ang hindi nauunawaan. At tuwing hating gabi, sa pinakatahimik na oras, minsan ay may liwanag pa rin sa bundok. Hindi na ito nagdadala ng takot, kundi paalala na minsan dalawang taong nagmahal, nagsakripisyo upang ibalik ang balanse sa mundo at isinilang ang bagong tagapangalaga ng pagitan ng liwanag at dilim. Diyan na nagtatapos ang ating kwento. Mga ka-amazing, maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig sa isang makapanindig balahibong paglalakbay sa gitna ng kababalaghan at kagandahan ng kalikasan. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe dito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pa nating nakakakilabot na kwentong Pilipino. Ako ang inyong tagapagkuwento at hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing.